mag-inip 50. So kayang pagbigyan. Okay na. Delikado yun, di ka makakalit. Okay naman. Hindi. Malayo pa pala yung second na natin. Ano lang sir, 120. Bisaya ka man dong. Anak ng toko, naubos yung oras ko dito kakantay. Okay, so nag-chat dito. Hello po kuya, kinukulit ko na, wala pa din. Yun. Kumusta? Kumusta mga kaibigan? Long time wala tayong upload sa ating Facebook at sa YouTube. Dahil gawa nga nag-focus tayo muna sa pagbibiyahe. Tsaka nag-uulan-ulan kasi. Nakakatamad mag-upload tsaka magkuha ng footage. Ang hirap pag umuulan. Baka masira yung ating camera. So ayun, meron tayong nakuha ang booking going Tandang Sora, 2 kilometers yung pick up mula rito sa area natin. So ito yung pinakaunang booking natin, nagkakahalaga ng 93 pesos. Ang plano natin sa diskarte natin today, malalapit lang, no? Mga nagkakahalagang 100 lang yung mga fare. Mga nakaraan, no? Bumiyaya ako pero wala akong video. Nagtry akong bumiyaya ng mga malalayo, no? Mga Las Piñas, Parañaque, Pasay. Ginagawa ko yung triple book doon, no? And okay naman siya, pero base sa pagkakalkula ko saka pagtatansya ko ng mga pangyayari yun, halos pareho lang naman din kung ang kuha mo lang sa mga mid-range lang, no? Yung malalapit lang. Hindi ko lang kasi type sa ginawa kong diskarte nun. Bukod sa sobrang mapapagod ka, ang hassle, sobrang hassle, tapos natatagalan yung item, men. Bumagsak nga yung yung service bar ba ang tawag doon. Kaya lang, papagas muna ako. Hindi ko napindot yung reserve ko. Namatay na. So ayun nga, no. Usually 'di ba sa Lalamove, 2 buka lang. Sa akin doon, ang ginagawa ko para maka-triple book ako, kinakausap ko yung isang customer na i-complete ko agad yung transaction para makasabay pa. Pupayag naman, ang hindi ko lang maintindihan, kinabukasan bumagsak yung yung rate ko, yung service bar ba ang tawag doon. Yung may mga bar na excellent, fair, good. Compare naman sa mga malalapit lang, kaganda sa malalapit, kabisado mo yung daan. Tsaka ang bilis lang ng transaction. Ang bilis mo makomplete yung isang order. Kaya ganun ulit gagawin natin, no? Kahapon bumiyaya ako, no? Pakita ko sa inyo yung kahapon. Income statistic ko. Kaya naka 944 ako kahapon. Siyam na booking. So lumabas ako niya kahapon alas 10. So tapos ako mga 6. So 9, 10, 11, 12, 1, 3, 4, 5, 6. Parang 9 hours, no? Tapos yung kahapon umuwi pa ako para doon ako kumain sa bahay. Tapos naligo ulit, tambay. So parang mga 8 oras din. So pwede na rin, di ba? 200 boss unleaded. 200 unleaded. 200. Okay, so tapos tayo magpagas. Usually yung ginagas ko pagka lalabas ako 200 pesos. Maghapon ka naman yung 200. So ayun nga, kahapon naka 994 ba yun yung kinita ko kahapon. Di rin ako nag-video, gawa na gusto ko muna kasi mag-focus sa pagdadrive tsaka sa ginagawa kong pagde-deliver kasi hindi naman lingid sa akala man siguro. Syempre once na nagbi-video ka katulad ng mga ginagawa ng mga vlogger ba, medyo kumakain din sa oras namin, tsaka hindi kami nakaka-focus sa biyahe. And minsan kailangan pa namin huminto para i-set up ulit yung camera, magpalit ng baterya, lalo na pagka umuulan kailangan pa namin i-safety yung camera namin. So which is medyo nakakadagdag ng hassle. And the same time, para wala akong iisipin na edit, kasi pag uwi ko syempre gusto ko magpahinga na. Napipilitan ka mag-edit kasi kating-kati ka na hindi masaya ginawa mo sa pagbibideo. So i-edit mo, kung mag-edit pa ako ilang oras din, minsan medyo maselan ako mag-edit. Ang dami kong arte sa pag-edit. Imbis na ipapahinga ko, kinakain pa ng oras ng pag-edit. Kaya ayun, hindi muna ako nag-video. Ilang araw na, nakailang biyahe naman na ako, pero ilang araw din ako nag-video. So gusto pa lang i-shoutout si Boss Christian Aguilar. Yan, siya yung nagturo sa akin ng technique yung sa pagti-triple book na yan, no? Actually guys, wala akong idea paano di-discarte yung triple book na yan. Siya lang nagsabi sa akin na gano'n yung discard, para makakuha ka pa na isang booking kahit naka-double book ka na. Kausapin mo isang drop-off or yung kung sino yung nag-book, no? Syempre, tansyahin mo rin yung yung item hindi nagmamadali. Tsaka syempre, yung customer na sa tingin mo madaling kausap, yun din yung tansyahin mo rin doon kung sino yung kakausapin mo sa dalawa. Okay, so 1.9 km, parang hindi nabawasan yung tinakbo ko, 1.9 pa rin, o 1.8 na lang. And 7 minutes andun na tayo sa pick up. Hindi ko pa tinatawagan yung customer, tinext ko na lang, sabi ko on the way na ako sa pick up. Sir, yung 50 pesos po dito, yung kakulangan po doon na lang po sa drop. Okay.
Oh, hindi ko pala napatay. Pipicture ma'am? Okay na po. Pahawak ka muna ma'am. Baka pangit kasi kung lapag natin sa sahig pagkain eh. Nakasabihin, dinudugyot. Ano yung paninda rin doon? Paninda rin yan doon? O kukonsumin lang siguro nila yan, no? Sige ma'am, okay na to ma'am. Bali, mag-50, no? Yung kakulungan, bala na si madam. Sige po. Teka madam. So, try muna natin magantay-antay. So, pagkain to, di ba, usually dapat pagkain rush. Hingkat maaari kung kaya natin sabayan yan, sabayan natin. Siguro wag lang siguro talaga tayo yung magtatagal, no? Yung abutin pa ng tanghalian yan. Yari talaga tayo sa customer. Silipin ko muna yung mapa. Wala pa tayo nakukuha ang booking na kasabay na ito. Igapag natin pa unti-unti. So dahil food nga itong pinikap natin, so kailan natin mag-commit sa at least mapabilis yung deliver, no? Hindi man ganun ka rush talaga. Unless kada paano makita nila na gumagapang-gapang tayo, mapagalitan tayo ng CS na ito pagka nakita niya nakatambay tayo. Although mabait naman, syempre initiative na lang, no? Huwag natin antay na may masabi pa. Tinanggap natin yung booking 13 kilometers, no? Syempre medyo malulugi tayo niyan pag rinekta natin yung deliver doon ng walang kasabay, no? Pero if ever man talaga na wala talaga tayong makuha ang booking, notice tayo, kailangan natin i-deliver to. And umasa na lang tayo na sana magbigay yung drop off doon, no? Nagbigay sa akin si ma'am ng 50, tapos yung kulang daw doon na. Sana alam mo na, magbigay ng konsiderasyon yung customer. May mga kasabay sa pasabay sana papunta doon sa way na pupuntahan ko. Ang problema, layo ng pick up. Ganoon din kung kukunin ko pa yan, ilang kilometro na naman uli yung madadag. Wala rin, parang pinagod ko lang yung sarili. So ayun, tsaga-tsaga lang muna tayo rito, tingin-tingin. So habang ginagawa nyo to yung ganito, habang nagdadrive, sipat na sipat sa cellphone, kailangan mag-iingat kayo. Bago kayo tumingin sa cellphone, siguraduhin yung clear yung nasa harap or kontrolado nyo yung sitwasyon. Hirap na, kakaprosigido natin kumita, madisgrasya pa tayo, di ba? Malit na halaga lang pagpapalit natin yung safety natin. Kaya ingat lang habang sumisipat tayo ng booking. Okay guys, so nakakuha na tayo ng kasabay na ito. Hi! Thanks God! Nakakuha pa rin tayo ng kasabay, no? Kahit na gumagapang na tayo palayo. Actually guys, 2 kilometers nandun na tayo sa ating pick up, no? North Olympus going to Balintawak. So yung Tandansora, bungad lang naman siya, along the road lang naman din siya. And mauuna muna tong pinick up natin na foods, tapos sunod na yung itong pangalawa na pipick upin natin. Hopefully na hindi malaki para hindi magka-problema yung natin, kasi yung dala kong sa first pick up medyo marami-rami. So sana maliit lang. Okay, so kita tayo sa ating second pick up. Yo man, ito yung second booking natin, 103 ang 120 nila ma'am. May tip na tayong 17 pesos. So buti malit lang yung yung item guys. Saan gala yung pantawag ko? Hindi nag-ring. Itong problema sa dito Ang gamit ko kasing SIM card dito. So nga lang, napapansin ko, may time siya na hindi natatawagan yung customer. Syempre medyo hassle. So ganun din ba nangyari sa inyo mga dito user? First drop off, Tandansora. Okay, so papakita ko pala sa inyo yung ating dalawang book, no? Okay, wait lang. So we have 2 book, dalawang libro. Dalawang book yaw. Okay, Caloocan North to Tandansora, 93 pesos. Kaligayahan to Apollonio Samson, going to Balintawak yan, 103 pesos. So 103 plus 93, magkano ba? 196 pesos. Okay, nahirapan pa ako mag-compute dun. So diretso na tayo sa ating mga drop off guys. Baka inaantay na to. Okay, let's go. Okay guys, so nandito na tayo sa ating first drop off, Tandansora, Barangay Hall. Tawagan muna natin ang ating pick up receiver. Sana makontak. Yun, nag-ring din. Hello ma'am, lalamove po. Good morning. Aakyat po ako. Ilang floor kaya yan ma'am? Pang ilang floor? 3rd floor. Okay ma'am. Sige po, paakyat na po. Okay, so aakyat na tayo. Okay lang. Kalma lang guys. Alam ko, pag mga ganitong sistema, saan yung mangyari sa mga ganitong sistema, diba? Dapat may bayad. Yung sinasabi, queuing ba yun? Basta, yung something pag-aakit ng hagdan, pag mga 3rd floor, di ba? Nababasa ko sa groups na kailangan mag-additional si ma'am. Sa akin kasi, late lang naman yun, no? Kaya hindi na, bahala na lang kung magdagdag sila madam. Tsaka exercise na rin guys, no? Napakaliit na pakisuyo. So, kayang-kayang pagbigyan. So, malamang papatanggal sa akin helmet dito. Deliver sir? Kaya sa 3rd floor, sa taas? Sa 4th floor. 3rd daw siya Siyakat mo na sa DSWD yan. Okay na? 4 please na yun. Ang kulang. Akala ko ano yung Okay
guys, so mula dito sa ating pinag-drop offan sa may Tandang Sora, malayo pa pala yung second na natin, second drop off. So nakalagay rito 10 kilometers, pero doon sa isang way na dadaan natin mamaya 7 kilometers lang, no? So dito na tayo dadaan siguro na 7 kilometers lang. And ayun, no, dahil medyo malayo-layo pa yung next drop natin, abangan natin ang isa pang booking para medyo masulit natin, no? Pero malapit na lang yan, 7 kilometers. Eh sayang na pa kasi yung item naman is parang damit lang, hindi naman rush yung mga ganong deliver, no? So sabayan natin. Okay, so binigyan pala tayo ng tip dun kanina, no? Mga ano yan, nasa 30 o 20 pesos yung first drop off natin, inakyat natin doon sa taas. Okay, so abang muna tayo. Yun na nga, wala tayong makuha kasabay. Sayang, ang dami sanang booking dito sa may Tandang Sora, men. So kailangan muna natin i-deliver tong isa. Bali malapit lang naman to, 7 kilometers. So sasaglitin na lang natin. Tapos kuha na lang tayo ng matinong booking dito sa may Balintawak. Medyo sumablay ako doon, men. Sumablay po, sanggal ang bobong puta. Bobo pa rin tumingin sa mapa, eh, no? Actually guys, sa mga malulupit na mga lalamove drivers yan talaga, yung mga, sabihin natin mga veteran, yan talaga yung malulupit tumingin ng mapa or Google Map o Waze. Malulupit na sumipat yan, no? Alam na nila yung magkakatabi, yung dadaanan. So ako na medyo na hindi ko na-anticipate ng maayos yung pagtingin ko sa Google Map. Pero actually, mga 7 kilometers to 10 kilometers away lang naman din. Pero medyo malayo pa rin yan, pero hindi na ganun kalayo. May hindi naman na tayo masyado tatagal, pero sablay pa rin. Medyo gumanda-ganda rin yung biyahe mo. Kailangan talaga aaralin talaga yung mapa. Pero minsan kasi, sa dami rin kasi ng swiper, no? Kailangan makita mo agad kung saan yung magiging way mo. Kasi pag medyo tumagal ka sa kakatingin sa mapa, automatic di mo na makukuha yung booking. Dahil sa, ayun nga, ang dami mga rider nag-aagawa sa booking. So U-turn na lang tayo rito. Lalayo kasi tayo masyado pagka doon tayo duman sa kabilang way. Magkikirino highway na lang tayo para hindi na tayo masyado layo. Pusang sablay na nga yung sipat ko sa mapa, magkapalayo pa ba tayo? Di na, dito na tayo. Pag na-drop po itong Balintawak, hanap ako ng maganda-gandang biyahe. Siguro dito ako magtatambay parting Quezon City kasi dito yung maraming booking, no? Tsaka based din sa mga biyahe ko mga nakaraan. Around Quezon City, solid yung mga biyahe dyan. Marami dyan, makakapili ka, mga malapitan lang. Ikot-ikot ka lang rito. Kahit nga mag single book ka lang, basta mga 7 kilometers lang pababa yung kunin mo. Hindi ka nalugi, may kita ka na dun. So 6.5 kilometer, o diba, laki na nabawas sa kilometro. Kasi pag dun ako dumaan, 9 kilometers. Dito lang tayo, 6.4. So okay, magkita-kita tayo sa ating drop off location, guys. Yun nga, no? Teka lang, bago ko bitawan muna to, balak mag-lalamove na sa mga baguhan. Men, advice ko sa inyo, no? Aralin nyo yung mapa bago nyo kunin. Sa akin kasi nagkamali ako. Kasi nung sinisipat ko, nakita ko parang dadaanan lang yung sa Uyo, eh. Ay, yung sa Uyo, yung Tandang Sora, eh. So nung pagka-check ko ulit ng mapa, after ko ma-drop off yung isang item, medyo malayo-layo pa pala. Pero 7 kilometers lang naman din. Pero maigi yung mga dikit lang talaga, mga around 3, 2, 1 kilometer, ganyan. Pero syempre dito sa Lalamove, alangan naman antayin mo pa yung merong asing ganong kalapit na ruta lang na magkadikit lang na booking. Syempre gawa mo na lang para kailangan mo rin sumugal. Ganun yung nangyari sa atin. Okay, so okay, pagkita tayo sa drop off, bibitaw ka naman. Buti hindi na flat, lalim ng bako, puta, angat yung harap ko dun, grabe naman yung kalsada rito. Ay, malas-malasan talaga. Buti na lang hindi na flat, o baka mamaya pa sisingaw yan. Grabe yung bakong yun, putang ina, sobrang lalim, ganun, angat yung harap ko talaga, puta, yanig yung kamay ko, eh. Ay, mahirap niya, baka may nabengkong. Pero sa ngayon wala pa naman nararamdaman na gigewang-gewang, no? Hindi ka siya nang nabengkong. Grabe yun, nag-alala talaga sa gulong ko kanina. Buti naman, di siya ganun katigas, medyo malambot lang, sakto lang yung anang gulong. Tigas. Kay Dr. Bigete, eto. Doktor, ano po? Brigitte Yulaw. Sorry, Bisaya. Bridget pala, Brigette yung basa ko. Thank you po. Bisaya ka man dong. Bridget ang pangalan, di Brigette. Okay, tapos tayo sa isang drop off natin. Paano nakabaliktad yung mga kuha ko? Okay, hanap tayo ng mga pangalawang book. Okay, picture. Alas 11 na. Medyo mabagal yung natin ngayon. Discarte natin ngayon sa pag-deliver, no? Sayang din yung pag-antay ko doon. Nag-antay ako sa ko doon mga 20 minutes. Lapit lang, no? Nung tinakbo ko, 15 minutes lang dito na. Kasi nakalagay sa Google Map kasi 10 kilometers. So, medyo malayo na yun, no? Kung mga 7 kilometers, yung pwede. Yung pala
kaya pala naging 10 kilometers tinuturo ni Google Map. Ibang way, no? So napansin ko na medyo lalayo ako, nag-iba ako ng way, yun, lumapit yung kilometro, no? So sa mga baguhan, yan nga, katulad ng sinabi ko, aralin yung mapa and tignan nyo yung way nyo, no? Huwag kayo basta-basta susunod kay Google Map kasi may tinuturo siya na mapapalayo ka. Kaya yun, kung alam ko lang na ganun pala, mga 7 kilometers lang pala yung tinakbo ko na, hindi na nagantay dun. Okay, so hanap tayo ng booking ulit. Nakakuha na ulit tayo ng booking. Malapit to sa amin, no, sa bahay namin, Caloocan, Barangay 176, no. Ang layo niya, 20 kilometers away, 176. 20 kilometers away, nagkakahalaga ng 130. So medyo no, mababa, no. 20 kilometers away, tapos 130 lang. So hanapan lang natin ulit ng kasabayan. Tulad niyan, no. Obligado ang kumuha ng kasabay. Kasi pag binahay mo mag-isa yan, talo ka talaga dyan. So 130, yan natin 20 kilometers away. Eh yung pick up ko pa, 2.2. Tignan nyo ikakalkyo ko. 130 divided by yung pick up ko 2 kilometers 22. 5.9. So magma-minus pa sila lang mo dyan para maging 4 na lang ata yung mo dyan per kilometro mo. So ayun. So pag ganyan yung mga rate, kuha ka na ng matikang, kuha ka ng kasabay. May mga makakasabay naman yan, no. It's either madadaanan or dun din mismo sa Caloocan North. Marami rin. Balik pa yun sa'yo din? Caloocan to eh. Ha? Caloocan. Marami rin ba yun, sir? May isa to, may 5, may 10 eh. Hindi sure kung maliit yun sa'yo. Nako. Puno din yan sa'yo, 10. Hello? Kaso wala kang malagay sa harap. Wala pangalan, alagay Caloocan lang eh. Ang pangalan ko yun ng shop. Terdelin Variety Store. Kay Cristina ba to? Ilan, sir? Ilan? 5 box. 5 box? Yan, 5 Ah, ano ba yung box? Ito, bago silang. Ganito ba? Oo, ganyan. Oo, ano to sa akin dito eh. Wait lang. Wait. 6 to tip, no? 6 laman. Yung 5 box kasi sa'yo. Dito 10 eh. Masasabayan pa naman. Masabayan yan. Tape ko lang. Ito, hindi. Magkano singil mo dyan, pre? Ha? Magkano singil mo? Wala pa yun kung magkano tinatawagan pa yung pero doon. Saan bang way mo? Saan ang way mo? Ha? Saan ang way mo? Kaya atas ako. Payatas ka? Magkano ang rate doon? Kahit pa doble, no? Doble o hindi. Sandaan, okay na eh. Oo. Hindi na lubi. Lapit lang naman payatas dito. Magkano ang rate mo doon? Oh, ang bigat. Wala ka bang tape? Tape mo na lang kaya dyan sa taas yan, par. Yung isa? Oo, dyan, oh. Ka din? Oh. Kaya ka? Delikado yan, di ka makakaliko ng maayos dyan, par. Di ka makakapihit ng maayos dyan. Kakanto yan sa mo. Magaan lang naman nata yan, no? Magaan lang. Magaan lang, di ko. Kinuha ko rin kasi sakto, malapit sa bahay yan. Kakain muna ako. Nakadalawang book pala ako. Dalawang ba? Ano oras ba ako lumabas? Mga alas 9. Oh, kahit isang cross lang yan. Siguro mga seller yung pre, no? Seller sila, tas dito nila kinukuha yung item, no? Parang puro tindahan din yung babagsakan na ito sa akin eh. Sige Paps, ingat Paps. Tagal pa ata to. Pang ilang booking mo na yan, pre? Pang ilang booking mo na? Pangatlo? Sa akin din, pangatlo. Gasolina pa lang na ilalabas ko eh. Sa akin wala, gasolina pa lang. Dito, pa iwan ko kung makano nito. Kasi hingi ako ng dito. 160 ko eh. Oh. Ay, diretso mo na yan doon. Hindi na ako makakuha na isa pa eh. Baka mamaya hindi pumayag yun. Baka mamaya hindi pumayag yun. Hindi ako Kunin mo isang box, no? Tagin, puno yung niya, yung service niya. Isang booking lang yun. Tara mo, magagantay pa ata ako rito. Hey! So waiting muna tayo sa ating sa ating item, no? Pumasok pa sa loob yung kliyente. Hindi na kailangan ng additional to, kayang-kaya na to. Ano ba to, sir? Cookies? Doon ang bayad nito, sir? Doon na bayad na dito. Hanapan muna natin to ng kasabay, men. Silipin muna natin. Baka may North Caloocan pa tayo rito, men. Labas ka, North Caloocan, magpakita ka na ngayon sa akin, North Caloocan. Hindi kita hihindihan ngayon, men. Yun, oh. Okay, sa kaibigan magiging way namin. Pwede na to. Puntahan natin to, men. Okay, meron na tayong pangalawang booking. Tatawagan ko sana yung customer natin, guys, para alamin ko kung ano yung ipapadeliver. Kasi baka mamaya balaki ipapadeliver o marami. At least, di ba? Ma-advise ko na i-cancel. Coupon lane. Anong coupon lane? Ay, hindi tayo. Pero ngayon, bahala na. Bahala na yung tape natin dyan, dumiskart. Katapat lang yung tape. So, pick upin natin, guys. Dalawang North Caloocan. Mamaya ko napakita kung magkano yung bukyaw. Hello po, lalamove po, sir.
Sir, andito na ako sa harap ng HPS Metal Fabrication. Ah, yun yung magandang liha, matibay. Kaya yung magandang liha, no, matigas. Saan ang bayad nito, sir? Okay, sir. Yung nag-book ba, sir? Kayo si Martin, sir. Jules, apa? Jules. Jules. Per plastic, okay. Okay guys, so nakuha na natin yung ating second pickup. Bali pang 4 na booking. Pero ang North Caloocan, ang pinagkaiba lang, mas malapit yung second booking natin. So ito yung dapat unahin natin. Kasi around 10 kilometers lang to eh. And the same time, mas mahal yung ano nito, no, yung shipping fee. Nagkakahalaga siya ng ano, ng 126, 'di ba? 126, tama ba? Oo, tama, 126, 10 kilometers away. Samantala yung isa, lang to eh, 110 lang to eh. 110 pero 19 kilometers away. Bali naging 130 kasi nag-additional ng tip lang ng 20 pesos yung ano, yung nag-booking. So, kung titignan nyo, medyo iba yung diferensya ng ano, no, calculate ng Lalamove. Pero ang Caloocan, yung isa 126, yung isa 130, magkalapit lang din drop off, no. Okay, so let's go. Lalamove, sir, yung liha. Galing sa ano to? Bayad na yan? Hindi pa. Magkano? Ano lang, sir, 126. 126. Sir, kunin ko yung piso mo, sir. Tama ba? 75, no? 124 eh. Okay guys, no, na-drop up na natin yung ano, isang Caloocan North. Ngayon yung distansya ng pagda-drop up pa natin sunod doon sa barangay 175 ay 11 kilometers. So napakalupit kong pumili ng booking, no. Ang lupit ng mga distansya, no. Double book pero layo po ng pagitan ng isa. Pero naman kasi itong Caloocan North eh. Pero sige, hanapan pa natin ng ano, kasabayan para hindi masyado mabigat sa loob na ibiyahe ito ng mag-isa lang. At least masabayan man lang natin. Ilang minuto pag-antay natin, wala pa rin tinakuha. Meron lang gustong sabihin sa inyo rito. Itong booking na to kanina pa to, walang kumukuha, no. Kasi ito, ang pick up niya 3 kilometers mula rito sa area natin, no. Hindi ko to kinukuha. Gusto ko lang pakita sa inyo. Tapos ang note niya rito, abono kasi to ng halagang 800. Ang drop off na ito Caloocan North. Ngayon ang kukunin doon ay bike na BMX lang, sabi niya. Tapos doon na lang daw babayaran pag drop off, pasabi sa guard. Yo, kay nahinala na yung gantong klaseng booking, no. Although mababa lang yung halaga ng ano, ng abono, pero kung titignan mo yung pickup, ito may exact location talaga, may pin talaga siya, no. Itong pagda-drop offan, kung titignan nyo, Barangay 186 Metro Manila, Philippines. Wala man lang talagang eksaktong address nung pagdadrop-offan, no? Hindi man lang linagay yung address yung man lang na, kunyari, Block 13, Lot 15, ganyan. Wala talaga, oh. So, ibig sabihin niya, parang magkikita lang kayo niya, no? Ang mahirap niyan, baka scam yan. Pagdating mo dun sa drop-off, tatawagan ng customer. Although mababa lang yan, pero pag mga ganyang klaseng mga booking, iwasan niya yan, guys, no? Meron na tayong ano, panglimang booking na, no. So tapos na tayo kumain. Nagkakahalaga ng 56 pesos, no. So mas okay na to kasi malapit lang. 1.4 km ang pick up, tapos yung drop off around mga 3 or 4 kilometers lang ata to. So okay na ako sa mga gandang booking, men. Malalapit lang, men. Sana may tip to. Usually pag ganito nga malapitan lang naman, may tip to madalas. And pas muna ako sa malalayo. Medyo nakakapagod pag malalayo, men. Dito na lang tayo kahit na maliit lang. Sigurado namang hindi katalo sa biyahe, men. 5 minutes lang tinatapos mo agad yung isang transaction. At malas ko mag-booking, men, eh. Kaya hindi na ako kumukuha ng malalayo, puta. Mapapahamak na naman tayo niyan. Grabe yung mga pinagkukuha ko kanina. Ayan, no, full tank, punong-puno siya, men. Halagang 55 pesos. Sana dagdagan kahit paano yung deliver fee natin, no. Ang dami na ito eh. Madudumi yung bag ko. Putol, men. Medyo nayuyug-yug yung likod ko. Ganun siya karami. Ayan, damit ang gaan-gaan lang, di ba? Tingnan mo to, bumigat, oh. Meron kasi rito remark niya, landmark ng drop off Heaven's Burger. So pinagtanong-tanong ko, wala naman silang mga tricycle driver dito, hindi nila alam yung Heaven's Burger.
Isip ko baka may Angel's Burger to eh, no? Kaya tinatawagan ko para masigurado. Yung pick up tsaka yung drop off, papakontakin ko sa misis ko. Bad trip men, hindi makontak yung drop off. Pinapakontak ko sa landline. Kasi baka mamaya yung SIM card ko naman din ang problema eh. Bad trip men. Kanina pa ako rito, naubos na yung oras ko rito. Pati yung pick up, hindi na makontak din. 55 pesos na nga lang yung deliver, naubos pa yung oras ko. Talo sa antay men. Shout out kay Mamano Florencia Yset, shoutout sa inyo. Tsaka yung pinag-pick up ako ngayon si Ishi, bagong lipat. Ang hirap kontakin niya mga yan. Ano sabi B? Unattended? Ay yung ano, yung pick up. Babalik ko na lang to doon. Anak ng toko, naubos yung oras ko rito kakantay. Nakontak ko na yung pick up. Kinokontak din nila yung drop off. Ewan ko, hindi rin na ata nila makontak. Bad trip men. Tapos mali pa yung ano, dinagay na landmark Heaven's Burger, samantalang Angel's Burger lang naman meron dito. Ayun no, waiting na lang muna talaga ako. Pusang galang yan. 55 pesos, inubos yung oras ko. Okay, so nag-chat dito. Hello po kuya, kinukulit ko na, wala pa din. Kuya, tawag ka daw po ulit sa kanya. Sir 949, so kinontak ko to. Tawagan ko ulit unattended kanina eh, tinawagan ko ulit eh. Sobrang tagal talaga nagantay rito. Baka mag-iisang oras na siguro. O higit, o hindi naman, mga 30 higit. O 1 hour, ganun, basta matagal na. Kaya na kung ano number na yung pinapatawag sa akin Hello po, Lala Mob. Nandito na po ako sa may Angel's Burger, ma'am. Mula dito, ma'am, sa ano, sa may band ng phase 1 kayo. Tama, ma'am. Mali kasi yata pinin ng ano eh, ng pinag-pick up ko rito eh. Phase 1 to eh. Yung address, ma'am, napasok nga phase 5A, pero kasi yung nakapin dito sa ano, sa may school ng phase 1. Ayun lang, baka yung naipin siguro. Sino ba nag-book na ito, ma'am? Kayo yung ano, pinag-pick upan. Baka mamaya yung ipinin itong Angel's Burger dito kasi dito nakaturo eh. Yung number, ma'am, na nakalagay dun sa booking, yun ba yung number nyo? Kasi hindi ko matawagan yung nakalagay eh. Kanina pa kaya ako rito, ma'am. Baka may isang oras siguro ako rito. Ano ko na to, ilalasbook ko na to, uwi na ako. Susundan pa ng ano, isa pang booking dahil bad trip na. Toxic na yung natin, biyahe natin ngayon. Malapit naman na kami rito eh. Bad trip men ko, ano lang yung pinakamurang booking na kinuha ko, yung pa yung ano, umubos ng oras ko talaga. Mahaba naman yung pasensya ko eh, pero yung gento na ang tagal mo nagantay tapos halos wala kang makontak sa kanila. Ang hihirap kontakin, pati yung pick up, puta, parang yung pinag-pick up ako, parang hindi niya alam yung details na pinag-anuhan niya eh. Hello ma'am, andito na sa may tapat ng Heaven's Burger. Saan ang sunod ng pasok ko na ito, ma'am? Kakalinya lang din ng Heaven's Burger, kaya kalinya rin? Katapat, okay. Okay po. Tanginan, lapit-lapit lang, doon po pinaikot ng binok ng ano, babayo. Nako. Sa inyo yun, ma'am? Yung mga damit? May nakaharang na tricycle. Hindi ako nakapasok agad. Mali naman yung unang binigay ng number ng ano eh, nag-book eh. Sir 949, di ba Sir 948 kayo? Tignan nyo, anong oras ako pumunta sa kanila? Ayun o, alas 2 pa lang, nandun na ako sa kanila, nakuha ko na. Eh, 10 minutes pa lang, andyan na ako eh. Oh, kahit ako kabisado ko naman to. Kaya ka nagtataka ako eh. Akala ko Angel's Burger kasi doon nakaturo. Naiinis ako sa nagbook eh. Mali yung binigay na number. Pangalawang number mo na yung binigay. Pangatlo nga yan actually. Pangatlo na eh. Pati yung nagbook, hirap din ako tawagan. Pinakontak ko pa nga sa, sa landline yung number nyo, ma'am eh. Pati yung misis ko, tinawagan ko. Sabi ko, kontakin mo nga itong number na binigay nila. Hindi ko makontak. Baka may mali naman. Ay, hindi rin talaga makontak. Unattended. 55. Magkano po? 40, 50. Dapat pagalitan nyo yung ano yung pinagkuhanan niya eh. Pati ako naabali. Tagal ko rito, 1 oras higit. Tawagan natin to, pusang galang yan. Ma'am, kayo ba yung nag-book, ma'am? Ay, hindi ko yung ano po, yung drop off. Yung drop off? Opo, kuya. Eh, sinungaling pala yung ano, yung nag-drop off dito. Yung nag-receive pala rito. Ay, ano po ba ito? Wala po bang pangalan? Kasi may nag-book ulit eh. Ako yung ma'am yung ano, yung hindi, ako yung tumatawag sa kapatid niya, hindi makontak yung ano, number ng drop off kanina. Ako yung nag-book, kuya. Ma'am kasi ma'am, actually ma'am, sobra kasi yung perwisyo yung nangyari. Ang tagal ko nagantay, mali pala yung number na binigay nyo. Ay, pinag-book
Dinouble check ko po sa kanya yun, bago mo po ito. Di ba ang unang binigay nyo, Sir 948 ba yun? Yung umpisa? Tapos nagbigay uli kayo ng number na Sir 949, yun yung nakakontakt. Pati yung nakapin, mali rin yung nakapin. Doon ako tinuturo sa phase 1. Ay, kasi ang sabi niya po, langit po phase 5, 8 pala. Mm. Yun yung po yung pinok ko, tapos pinacheck ko po sa kanya. Kung tama na po pati yung sa contact number. Tapos nag-like po siya, kaya pinok ko na. Hindi kami nag... Bago po siya sinend na number, ayun po yung kinapi ko, tapos sinend ko po sa'yo. Kaya nga eh, tapos yun yung problema man, siya pa yung matari na parang ako yung may kasalanan na kayo mali. Kaya nakakainis eh, ang ubos yung oras ko eh. Kala ko kayo nagkamali dyan ma'am kasi kayo yung nag-book eh. Kasi mali yung unang number na ano eh, tinatawagan na nakalagay dun sa nakabook. Di talaga kami magtutugma. Tapos yung nakapin, mali rin. Oo nga kuya, siya ang mali number kasi ito 0949-879. Tapos nag-send siya ulit kanina nung tinatawagan ko siya kasi hindi ko rin siya makontak. Ang nakalagay ko 0949-879 naman. Di ba? Tinungaling pala to. Ang ano eh, ang mata pobre. Ay, nakaka-busy. So to lang, uwi na lang ako ma'am kasi wala na, sira na yung araw ko talaga. Sobrang naubos yung oras ko. Sige ma'am. Eh, karma na lang sa kanila yan. Sige po. Tangin na, bobo pala eh. Palibasa matanda na eh. Ay nako. Kaya pala hindi siya naiimik eh no. Siya pala may kasalanan. Mali pala yung binigay niyang number. Gago rin pala eh. So binabawi ko, sinabi ko kayo na ang dapat sisihin yung pick up. Ang dapat sisihin yung drop off. Kamote siya. So hindi ko na rin na pinuro siya maningil pre kasi walang mangyayari sa mga ganong klaseng customer. Eh paano to? Hindi ko mababawian ng ano to, rating sa customer kasi ang nag-book pala yung ano, yung pinag-pick upan ko, which is hindi naman siya may mali. Supply rin eh. Ay nako. Ang tindi no. Pinakontak ko pa sa misis ko gamit yung landline namin. Sabi ko kasi baka may mali lang doon sa SIM card ko eh. Pero hindi, unattended pala talaga. Hindi pala talaga makokontak dahil ganun pala talaga nangyari, dahil mali yung binigay niyang number. Kasi ang nag-book na ito yung pinag-pick upan. So tinawagan ko siya, lahat naman daw ng details na nakalagay dyan ay pina-approve niya muna doon sa drop-off. Pati yung pinaka-pin location, pinad-double check din niya sa may-ari. Yun daw yun. Pati yung number, yun din daw ang binigay, kinapi-paste lang niya at ayun nga ang nakalagay sa naibook. Ngayon, nung kinontak niya uli through messenger siguro, una tinatawagan na nila sa number, hindi na binok nila doon na number, hindi rin makontak. Nakontak siguro nila through messenger, nagbigay ng panibagong number, which is yun yung tama. Ibig sabihin mali yung unang binigay na number nung pagdadrop pa, yung matanda kanina. Sobrang ano, ang tawag doon, may attitude men. 5 booking lang tayo mga pre. Hanggang dyan na lang muna. 5 bookings tapos 409 yung ano, yung kinita dito nakalagay. So pagka ang araw nyo ay ano na, toxic na, kailangan nyo na magpahinga kasi buong araw ka na lang mabibisit niyan pag ganyan. Kagaya ko ngayon, toxic na yung nangyari sa akin. Sobrang bad trip na. Mas maiging umuwi na ako kasi unang-una wala na akong gana. Tapos ni sorry man lang, tsaka okay, dagdag man lang sa ano, abala, wala. Kaya yun, kita nyo naman siguro, di ba? Nakasimangot pa. So yun, tatapusin ko na ang aking video. Hanggang dito lang muna guys. Sana hindi kayo nawaan ng pagiging toxic. So sa mga nagbabiyahe pa ngayon, arrest sa atin mga paps. Ingat